Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Dalawang konsehal sa Nueva Vizcaya na nagtabla ng boto noong eleksyon. Iniasa sa coin toss. 35-year-old na Pinoy immigrant sa Canada nanalo ng $80 million jackpot prize sa loto. Anak ng TV host actor na si Jong Hilario na si Sarina, nakuha ng natutulog sa kanyang moving up ceremony. Mascot na inakalang si Elsa ng Frozen ang nadaanan ng social media personality na si McCoy Dubs, kinaaliwan ng netizens. Identical post ng pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpasa sa free tuition fee law bumuhos sa social media matapos ang pagkapanalo ni Bam Aquino. MMDA vehicle na nangkat ng linya sa daan sa Pasig City. Viral. At 45-year-old na Pinoy hiker at cancer advocate pumanaw bago maabot ang tuktok ng Mount Everest. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwesto ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sa bisa ng eleksyon, dito nasasariwa ng isang bansa ang kanyang pagkademokrasya o malayang pagpili sa gusto nilang mamuno. Pero paano kung ang dalawang kandidato na tumatakbo para sa parehong posisyon ay nakakuha ng parehong boto? Sa hindi kasi inaasahang pagkakataon, nagtabla ng nakuhang boto ang dalawang kumakandidato sa pagkakonsehal sa Nueva Vizcaya. Kung ano ang naging siste, alamin sa trending report ni James Galange. Malamang hindi pamilyar ang ilan dahil bihira lamang mangyari mga itong pagkakataon tuwing eleksyon ang magtabla ng boto ang dalawang kandidato. Ganito kasi ang nangyari matapos makakuha ng parehong 13,451 votes sina Clifford Tito at Thomas Dave Santos na parehong tumatakbo pagkakonsihal sa Solano Nueva Vizcaya at naglalaban para sa unang pwesto. Dahil dito, nagkasundo ang Municipal Board of Canvassers na idaan na lamang ang tadhana sa isang coin toss. Ayon sa Section 240 ng Omnibus Election Code, pinapayagan ng pagsasagawa ng mga draw lots o toss coin upang resolbahin ang pagkakatabla ng dalawang kandidato. Bagamat pareho itong nagwagi para sa posisyon, base naman sa Local Government Code, mahalaga pa rin ang ranggo sa mga konsehal na maaaring italaga bilang pansamantalang kapalit sa mas mataas na posisyon, gaya ng governor, vice governor, mayor o vice mayor, sakaling hindi magampanan naman ito ang kanilang tungkulin. Sa huli, si Dave Santos ang nagawgi sa naturang coin toss at nahalal bilang konsehal para sa unang pwesto. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, instant millionaire, ang isang 35-year-old na Pinoy immigrant sa Canada. Ang ating kababayan kasi, nanalo lang naman ng tumataginting na $80 million jackpot prize sa loto. Ang emosyonal nitong pagtanggap sa premyong paniguradong babago sa kanyang buhay. Tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Tumataginting na $80 million. Yan ang napanalunan ng Pinoy immigrant sa Canada na si Justin Simporio sa Lotto Max. Ito na raw ang largest jackpot prize na naiuwi ng isang individual sa kasaysayan ng British Columbia Lottery Corporation. Di naman napigilan ng ating kababayan na maging emosyonal nang tanggapin ang naturang premyo na ay talagang life-changing.
Kwento ni Simporios, mula Surrey, may bibilhin lang siya sa isang supermarket para sa kanilang hapunan mag-anak nang maisipang tumaya sa loto nang makitang pagkalaki-laki na ng jackpot prize. Dahil nga sa napanalunang pambihirang halaga, nakipag-ugnayan na raw siya sa isang financial advisor. Habang kabilang nga sa plano nito ay mabili na ang kanilang dream house, mapatigil na sa pagtatrabaho ang kanyang ina, matulungan ang kanyang kapatid sa gastusin nito sa medical school, makapag-give back sa komunidad at syempre, makapagbakasyon sa Pilipinas para daw muling makapiling ang mga kaanak sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nag-quick nap sa kanyang moving up. Yan na lang ang nakakaaliw na tagpo na ibinahagi online ng anak ng TV host actor na si Jong Hilario na si Sarina Hilario. Paano ba naman kasi ang anak nitong si Sarina nakuhanan lang namang natutulog sa kalagitnaan ng kanyang moving up ceremony? Ang nakakapagod, nakatutuwang tagpong yan sa report ni Rovic Manuel. Tulog man sa inyong paningin, present pa rin. Yan na lang ang naging caption sa Facebook account ni Sarina Hilario na may kasama pang #study hard, sleep harder. Si Sarina kasi naaktwahang mahimbingang tulog sa dalawang upuan sa kaniya mismong moving up ceremony. Sa shared post ng kaniyang daddy na si TV host actor Jong Hilario, sinabi pa nitong POV, naka-move up na pero hindi pa naka-wake up. Agad na nag-viral ang video sa Facebook at nakakuha agad ng 38 million views at halos 300,000 na reactions. Inulan naman ang ilang nakakaaliw na comments ang video ni Sarina na talagang good vibes at relatable pa nga ang ilan dahil sa tila pagod at antok ni Sarina. Sa comment ng isang netizen, ito raw ang lobat era ni Sarina. Ika pa ng ilang netizen, physically present pero mentally absent naman daw ito at ito raw sila matapos kumain at mabusog. Hindi naman nagpahuli ang ninang ni Sarina sa comment section at nireplyan pa nga ito ni Sarina. Bukod sa nakakaliw na antok moment ni Sarina, proud ring ibinahagi ng mag-asawang si Jong at Maya Azores ang proud moment sa moving up ceremony ni Sarina. Hi guys! It's my moving up day now. At tila worth it rin pala ang pagtulog dahil sa kaniyang moving up day sa daycare, nakatanggap pa ito ng Most Active at Most Improved Award. Sa post, pinasalamatan naman ni Jong ang City Government of Makati sa kanilang patuloy na pagbibigay ng quality early education sa mga bata sa lalawigan. At syempre, pasasalamat rin sa Teacher Rochelle ni Sarina ang kabilang sa kaniyang caption sa kaniyang Facebook post. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, good vibes ang hatid ng social media personality na si Makoy Averilla o mas kilala sa pangalang Makoy Dubs matapos ang kanyang innocent reaction sa pag-aakalang si Elsa ang mascot na nakasalubong nila sa daan. Agad naman siyang tinawanan ng kanyang mga kasama at sinabi na si Sofia the First ang naturang mascot. Ang aliw na video na naghatid ng katuwaan sa netizens. Panoorin sa report ni Dustin Bayog. Elsa! Kinagiliwan online ang pinost na video ng sikat na social media content creator na si Makoy Dubs kung saan ibang pangalan na cartoon character ang natawag dito sa mascot na nakasalubong nila sa daan. Para kasi sa karamihan, malalaman agad na si Sofia the First na isang Disney character ang naturang mascot mula sa kulay ng buhok hanggang sa damit at sa suot na korona. Pero iba ang pagkakakilala rito ni Makoy. Elsa! Ay, sino ba yun? Si Elsa, isa ring kilalang Disney character na bida sa 2013 film na Frozen. Agad namang natawa ang kanyang dalawang kasama at itinama si Makoy sa kanyang maling pagkakakilala. Bukod sa kanilang tatlo ay marami ring netizens ang natuwa, kaya naman umabot agad ng 1.2 million views ang FB Reels na ito ni Makoy Dubs. Humingi naman ito ng paumanhin sa comment section at sinabing hindi ito familiar kay Sofia the First.
Kaugnay nito, nag-comment naman ang ilang netizens tulad na lamang na mukha raw pinalaya si Sofia ng royal family. Habang hirit naman ang isa ay kaya hindi raw ito pinansil dahil mali ang pagkakatawag sa kanya. Samantala umabot na ng 33,000 reactions ang video ni McCoy at mayroon ding higit 1,000 comments and shares. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, matapos ang mistulang sorpresa sa marami na pagkapanalo ni Senator-elect Bam Aquino noong nagdaang eleksyon, bumaha naman ang mga post online ng pasasalamat sa pagpasa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa free tuition fee law na isa sa mga ipinagmamalaking ambag ni Aquino noong siya ay nasa Senado taong 2017. Pero bukod kasi sa pasasalamat, ang naging argumento ay ang tila kinukuha umano ni Aquino ang full credit sa batas na natulungan ng libu-libong estudyante na nagbukas ng diskusyon online. Ang buong detalye, ibabalita ni Rose Babiera. Marami ang tila nagulat sa paglitaw ng pangalan ni Senator Bam Aquino sa tala ng Magic 12 na pumangalawa pa sa may hawak ng pinakamaraming boto sa pagkasenador sa nagdaang halalan noong nakaraang linggo. Hindi kasi kailanman nakapasok sa top 12 ang senador sa mga lumabas na survey, kaya normal lang na maisip ng tao na mababa ang tsansa nitong manalo. Ngunit kasabay naman ang kanyang pagkapanalo. Bumaha naman ang mga posts online kung saan inaakusahan si Aquino at kanyang mga taga-suporta na tila inaangkin nito ang full credit sa free tuition fee law na isa sa mga pinagmamalaking ambag ni Aquino noong siya ay naupo sa Senado noong 2017 at pinakamalakas niyang kampanya ngayong eleksyon 2025. Ayon sa mga post, hindi maisa sa batas ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na authored and principally sponsored ni Aquino kung hindi ito pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat nila ay pasalamatan din ng mga taga-suporta ni Aquino si Duterte at tinawag si Aquino na credit grabber. Ang post na ito ay nagkalat online. Halos pare-pareho ang sinasabi pati ang format ng pagkakasulat na parang kinopya at pinay sa iba't ibang account. Iisa lang din ang larawan na ginamit at paulit-ulit din itong gumagamit ng mga hashtag na hashtag #TheBestPresident, hashtag PRRD at hashtag DuterteLegacy. Ang post, nagbukas ng diskusyon sa pagitan ng mga taga-suporta ng dalawang panig. Kilala kasi si Aquino na kritiko ng Administrasyong Duterte. Kaya gano'n na lang ang diskurso ng kanilang mga taga-suporta. Sa palitan ng punto, ang iba, suportado ang argumento na laman ng post na walang free tuition fee law kung wala itong pirma at suporta ng Pangulo. Habang ang iba, kinikilala na mas malaki ang ambag ng nagsulat at naglikha ng batas. Si Aquino nila ang bumuo nito. Siya rin ang humarap sa mga kapwa-miyembro ng lehislatibo at ipinaglaban ito sa mga pagdinig at tiniyak na lahat ng probisyon ay malinaw. Hindi rin pinalampas ng iba na ipaliwanag na kung ang isang panukalang batas, lalo na kung walang naging problema sa mga pagdinig at pumasa sa Kongreso at Senado, ay obligadong pirmahan ng presidente. Batay sa mga datos, si Bam Aquino ang principal sponsor and co-author ng Senate Bill 177 na ngayon RA 10931. Nauna nang gumawa si Recto ng parehong hakbang kaya siya ang kinikilalang principal author ng nasabing batas. Hindi kailanman kinilala ni Aquino ang sarili sa ganitong titulo. At noong August 3, 2017, kinikilala rin na pinirmahan para maging batas ang bill ni Pangulong Duterte. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, mahigpit na paalala ng otoridad sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko. Pero paano kung ang mga kawani mismo ang lumalabag sa mga ipinatutupad nitong batas? Gaya na lamang ng pangyayaring ito kung saan nakuhanan ng video ang isang MMDA vehicle na nangkat ng linya sa daan sa Pasig City. Ang buong pangyayari tinutukan ni Millie Borja. Isang sasakyan na may logo at initial ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang namataang nangkat sa trapiko malapit sa isang flyover patungo sa Meralco Building sa Pasig City. Ayon sa video na pinost ng automotive publication na Visor, makikita ang isang puting L300 na may logo ng MMDA ang lumiliko mula sa lane na nakatalaga para sa mga sasakyang pataas ng flyover at pilit na sumisingit sa lane ng mga sasakyan na nasa pila. Ang video ay mula kay Kyle Dael na siyang nagsabing habang kaming lahat ay pumipila, MMDA pa ang hindi sumusunod.
Umani ng mahigit 300,000 views, 3,200 reactions at 500 comments mula sa mga netizen na nagbahagi rin ng kanilang mga katulad na karanasan. Marami sa mga komento ang nagpahiwatig na madalas umanong magsamantala mga sasakyan ng MMDA sa nasabing lugar. Ilan naman sa mga komento ang nanawagan ng investigasyon laban sa driver ng MMDA vehicle at hinihikayat ang ahensya na managot sa sariling paglabag sa batas trapiko. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang MMDA ukol sa insidente. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, isang malungkot na balita ang bumungad sa hiking community matapos pumanaw ang kababayan nating si Philip Santiago II sa tinaguriang death zone ng Mount Everest. Ito na sana ang huling stop bago niya tuluyang maabot ang tuktok ng pamusong bundok. Ang trahedyang sinapit ng ating kababayan. Alamin sa aking ulat. Lamig. Nagluluksa ngayon ng hiking community sa pagpanaw ng 45 anyos na Pinoy hiker at engineer na si Philip Santiago II, pinsan ng batikang journalist na si Emil Sumangil, gabi bago ang nakatakda niyang summit push. Hindi na ito nagising sa kanyang pahinga sa Camp 4 ng bundok na binansagan bilang death zone dahil sa mataas nitong altitude at sobrang babang air pressure at oxygen level. Bata pa lamang daw siya ay pangarap na niyang marating ang tuktok ng mundo, bumalik at ibahagi ang kanyang karanasan sa iba. Sa kanyang pagpanaw, si Philip ang naitala bilang pinakaunang namatay na dayuhang mountaineer sa 2025 climbing season sa Mount Everest. Higit sa pag-akyat sa may tuturing na tuktok ng mundo, bit-bit nito ang munting advokasya na magtataas ng kamalayan at kaalaman tungkol sa cancer sa mga bata. Sa Facebook post ni Sumangil, nanawagan ito ng respeto at panalangin para sa namayapang kaanak. Nag-alay din ng mensahe ng pasasalamat at pamamaalam ang isa pang pinsan nitong si Carl Santiago na nagsilbing base camp support staff sa naturang ekspedisyon. Para kay Carl, isang malaking karangalan anya na mapabilang siya sa mga pangarap ni Philip. Sa katunayan, nabigyan pa ito ng clearance ng doktor para ituloy ang summit push, makaraang tamaan ang kanilang grupo ng avalanche at mawalan ito ng malay. Bago ang kanyang legendary hike papunta sa tuktok ng Everest, sumalang din ito sa matinding pagsasanay tulad ng marathon, snow climbing at practice hike sa base camp ng Mount Everest. Bahagi si Philip ng Mountaineering Association of Krishnanagar Snowy Everest Expedition 2025. Inaalam pa sa ngayon ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share niyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Makita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.